Psalm 9 verse 17. Hilingin ko po na basahin natin ito ng sabay-sabay. Psalm 9 verse 17. Psalm 9 verse 17. Psalm 9 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, read. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, salamat po because you gave your words to us. You preserve it, Panginoon. Kaya nga, hanggang sa ngayon, mababasa po namin, mapag-aaralan po namin ang iyong mga salita. Dito matutunghayan namin kung ano ang katotohanan, ano yung mga kamalian sa aming kapaligiran, paano kaming mamuhay sa katotohanan at manatili na mamuhay sa katotohanan. Lord, I pray na ang theme namin for this month is about soul winning, it's about sharing the gospel. Hindi ito maging tema lang, hindi ito hanggang nakasulat lang at pagkatapos nito hindi na. Maging paalala ito sa amin, Panginoon, maiksi lang ang buhay ng tao. Kami bilang mga mananampalataya, since maiksi lang ang buhay, ang magandang tanong sa aming sarili, na ibahagi na ba namin ang Ebanghelyo? Kung kami naman, o kung ang nakikinig naman ay hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, kaibigan, ikaw ba ay nagtiwala na sa Panginoong Hesus? O alam mo na ba kung sino ang daan patungo sa langit? I pray na sana po, Panginoon, ang mga nakikinig ngayon, kung hindi pa po tiyak sa kanyang kaligtasan, gamitin itong pagkakataon na ito, mangusap ang iyong mga mensahe para makilala, sampalatayanan, pagkatiwalaan ang nag-iisang daan patungo sa langit. At yan ay walang iba kundi ikaw, aming Panginoong Hesukristo. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran. Hindi ako ang makita. Bilang preacher, bilang tao, may mga pagkukulang ako, may mga kahinaan, pero hindi yan ang mabigyan ng pansin. Ang mabigyan ng pansin, ang pinararating mong mensahe sa pamamagitan ng iyong mga salita sa mga nakikinig po ngayon. May mga sumusubaybay din sa amin online. I pray, bigyan niyo po na maayos na koneksyon ang amin pong live streaming at maging malinaw ang message na ito sa lahat po ng makikinig at mapasahan ng mensaheng ito tungkol po, Panginoon, sa malagim na lugar na aming pag-aaralan ngayon. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Alam nyo, ang ating message, wala po itong kinalaman sa November 1, no? Dahil parang horror ang dating. Dahil ang realidad ay tinuturo po ng banal na kasulatan po yan, ang tungkol po sa impyerno or about sa hell. Kaya nga bilang panimula sa atin pong buwan na ito, ang tema natin is all about soul winning, witnessing, sharing the gospel. Tingnan natin, explore natin, ano ang sinasabi ng Bible tungkol po sa malagim, karumaldumal, nakakatakot na lugar na ito. And tandaan nyo po, ang ating mapapakinggan ay hindi siya tradisyon ng tao, hindi siya imbento ng tao, ito po ay tinuturo ng banal na kasulatan. And ang banal na kasulatan, ito po ay nagsasabi ng katotohanan. Alam nyo, sa totoo lang, kung meron mang doctrine sa Bible na kung pwede lang hindi na siya totoo, kung pwede lang joke lang ito yung doctrine na yan about hell. But the Bible is very clear at ang ating Panginoong Hesukristo at marami pa mga verses sa Bible ay nagbigay ng malinaw na detalye tungkol po sa malagim na lugar na ito. Next slide. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Sarap sabihin na hindi totoo yung impyerno, joke lang yan. No. Ang Bible po, mas maaring masakit, maaring hindi natin gusto yung mga teachings. Kaya nga itong ibabahagi ko sa inyo, mga kapatid, hindi na ito masyadong pinag-uusapan sa ibang mga churches. Dahil sabi nga nila nakakatakot, pero yun nga ito ang realidad. Ito ang totoo.
Ayaw namin kayong i-comfort sa mga Christian living. Tandaan nyo po, aanuhin nyo ang Christian living kung first, una po sa lahat, hindi mo na kayo mananampalataya. Hindi kayo save. Ma-appreciate lang natin yung mga teaching about Christian living at yung mga iba pang mga doctrine sa Bible. Ang pinakauna niyang kailangan maunawaan muna ang kaligtasan. At maring sabi mo, pastor, ligtas na ako. Pag namatay ako, alam ko sa langit ako pupunta. Amen. Pero, naibahagi mo na ba ang mabuting balita? Etong message na to, maaring hindi ito, masasabi mo, hindi ako pupunta dyan, heaven ako eh. Okay, good, that's good, amen. Pero paano yung mga kapitbahay mo? Paano yung mga friends mo? Paano yung mga kakilala mo? Paano yung mga taong connected sa buhay mo? Papayag ka, mapahamak sila. Kaya nawa po, tulungan tayo ng banal na spirito sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Sabi ng isang theologian, there is such a place as hell, mga kapatid. Yan ang tinuturo ng Bible. Let no one deceive you with vain words. What people do not like, they try hard not to believe. Yan po nakakalungkot, mga kapatid. Ang mga tao gagawa ng iba't ibang paraan para lang i-convince yung sarili nila, at ito pang matindi, kino-convince pa nila ang ibang tao para sa mga kasinungalingan na kanilang pinaniniwalaan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Merong isang sikat na kulto sa buong mundo na yan po ay masasabi nating masisipag. Bisa nasa bahay nyo na po yan, kumakatok po sila, maaring iba niyan, kaklase nyo sila, at nagbabahagi din sila ng Bible, yun ang sinasabi nila. Pero yun nga po, maging maingat po tayo pagdating sa Bible na pinag-uusapan o binabahagi dahil may mga Bible po, mga kapatid, na ito ay polluted, corrupted when it comes to its teachings. Yung binasa natin kanina in Psalm 9 verse 17, malinaw po ang nakalagay po doon na ang mga wicked, sila po ay mapupunta sa impyerno. Pero tingnan niyo po ang isang Bible, isang salin ng Bible, New World Translation, ganito po ang nakasulat sa kanilang Bible at ibabahagi nila ito sa inyo. The wicked will retreat toward, saan daw po mapupunta ang mga wicked? Toward the grave. The grave. Oh, a grave lang naman pala. Hindi naman nakakatakot. Lahat naman tayo mapupunta sa grave. Ang problema dyan sa verse na yan, lahat naman tayo mapupunta ng grave eh. Diba? Whether you're saved or unsaved, sa grave. Maliban na kung papakremate ka. Pero yun nga, toward the grave. So nonsense yung verse na yan. Walang kwenta yung translation ng Bible na yan. At hindi lang yan. Next verse, ganun same pa rin. Another version. Itong version na to, minsan ginagamit ito sa mga evangelical churches. New Living Translation. According to the translation, hindi na iiba dun sa New World Translation na ginagamit ng isang cult dito sa Philippines. The wicked will go down to the grave. Yun ang sabi. So, hindi nakakatakot. Parang kumbaga, pag yan ang binasa, okay, sige, mapunta ng grave, okay. Pag ang kausap mo, atheist, okay lang. Hindi naman kami naniniwala kay God eh. So, lahat naman tayo mapupunta ng grave. So, nonsense yung verse. Pero alam niyo mga kapatid, salamat na lang because we're using itong Bible na to, King James Version, na kung saan ang mga translators, hindi nila isinalin yung Bible sa sarili nilang kaunawaan, isinalin talaga nila doon sa pinaka-accurate translation in the English. Kaya kung ang nakalagay dyan ay hell, yan po talaga ang ibig sabihin yan. Mga kaibigan at mga kapatid, the reality is, tinuturo ng Bible ang impyerno. Kung naniniwala ka na merong God, kung naniniwala ka kay Jesus Christ, kung naniniwala kang may angels, isa rin sa dapat mong paniwalaan na tinuturo ng Bible ay ang lugar patungkol sa impyerno. Let's look at our outline number 1. Let's go to the design of hell. Itong impyerno na sinasabi ng Bible, kanino ba ito dinesign? Kanino ba ito nilikha? Kanino ba ginawa ito ng ating Panginoon? Sabi nga ng binasa nating talata, the wicked shall be turned into hell. So sabi diyan wicked, tingnan natin mamaya yung term na yan. So define muna natin, pag sinabi nating hell, sa Webster's 1828 Dictionary, sabi po dito, ito daw po ay place.
So take note, ito ay place, hindi ito isang imagination. Hindi ito panakot sa mga bata. Hindi ito panakot sa mga tao. Ito po ay isang literal na lugar according to the Bible. The place or state of punishment for the wicked, kailan po ito? After death, or sabihin natin after physical death. Pag namatay ang isang tao na hindi siya mananampalataya, na hindi siya saved, ang nakakalungkot na tinuturo ng Bible is meron pong impyerno, mga kapatid. According sa isang encyclopedia, it is the place of punishment and imprisonment for those who rebel against God. So lahat ng mga nagrebelde sa Diyos, and by the way, sa lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga nagkasala ay nagrebelde po sa Diyos. Kaya lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga hindi mananampalataya, sila po ay mapapahamak sa impyerno. That's the reality. Balikan natin yung sinabi na ang wicked shall be turned into hell. Sa Matthew 13 verse 19, mga kapatid, isa po sa makikita niyo po dyan, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one. Sino yung wicked one po dyan? Ang wicked one po dyan, walang iba kung hindi si Satanas. So si Satanas po, siya ang pinaka number one candidate, siya ang pinaka number one kung bakit dinisenyo po, ginawa ng Diyos ang lugar ng impyerno. Kaya nga po, kung titingnan natin sa Matthew chapter 25 verse 41, dito natin makikita, bakit ba nilikha ng Diyos itong place na ito? Para kanino ba dapat ito? Sabi po ng Matthew 25 verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me. Anong sabi ng verse? Ye cursed. Saan po? Into everlasting fire. Kanino daw ito nakaprepare? Kanino ito dinesign? Kanino ito ginawa? Prepared for the devil. At may mga kasama siya. And his angels. So ang lugar na ito, nilikha ng Diyos, hindi naman talaga originally para sa tao. Ito ay nilikha ng Diyos para po kay Satanas at sa kanyang mga anghel. That's the original intention, that's the original design why God created itong place na to na tinatawag nating hell in the Bible. Kaya lang ito ang problema. Nabanggit kanina, wicked. Let's look at Psalm 58 verse 3. Sa Psalm 58 verse 3, ito po ang nakakalungkot na realidad. The wicked are estranged from the womb. Pag sinabi natin estranged, yan ay estranghero, yan ay naliligaw. Strange from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Mga kaibigan at mga kapatid, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay, lahat po tayo in the sight of God ay mga makasalanan na. Kaya pag sinabi natin, sino po yung wicked? Sino po yung mga makasalanan? Lahat po tayo, nakakalungkot mang sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga hindi na natin tinatanong, Pastor, paano bang mapunta ng impyerno? Hindi na natin tinatanong yan because by default, diyan tayo pupunta kung hindi tayo maliligtas. Nagsimula ang lahat ng ito, Romans chapter 5 verse 12, nagmula ito dun sa ninuno natin kay Adan at kay Eva, na ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man sin. Next. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and death passed upon all men. For that all have sinned. Mga kaibigan at mga kapatid, lahat po tayo, nanggaling tayo kay Adan. At itong si Adan at si Eva, we know ang naging account doon sa Genesis chapter 3. Kinain nila yung puno na pinagbawal ng Diyos. Pumasok ang kasalanan sa atin. At lahat ng mga tao na galing kay Adan at kay Eva, napasahan sila ng kasalanan na ito. Kaya nga, ayan din po yung kamatayan. Kaya nga tayo namamatay
Physically, I believe halos lahat tayo naka-attend na ng burol, nakakita na tayo ng sementeryo, namamatay tayo physically because yan po ay resulta, yan ay bunga ng ating pagiging isang makasalanan by nature, kalikasan. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, tayo po ay lahat ipinaglihi sa kasalanan. Maaring sabi, pinaglihi sa mangga, pinaglihi sa santol. Okay, iba-iba. Pero meron pong isang pinaglihi na lahat tayo pare-parehas. Lahat tayo ay pinaglihi sa kasalanan. Kaya nga po ito pa ang nakakalungkot. Buti sana kung physical death lang. Okay na yun eh. Tapos na. Pag namatay ka, okay, tapos na. Pero itong reality, itong nakakalungkot. Revelation 21:8, ang sabi ng Bible, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. May ikalawang kamatayan. Buti sana kung una lang okay na eh. Pero ang nakakatakot, ang realidad, meron pong second death, merong lake. Buti sana kung lake lang. Sabi diyan, lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Dahil ang tao'y nagkasala, kaya nga, iniisip ko noong panahon sa Garden of Eden, alam naman ni Satanas, mapapahamak siya sa impyerno. Pero nung nakita niya itong si Adan, nakita niya ito yung si Eva, dinamay niya. Damay-damay na. O kami, sabi ni Satan at ang kanyang mga kapuno, mapapahamak tayo sa impyerno. Isang araw, dadalhin tayo sa impyerno. Idamay natin yan, yung creation ni God. Created in the image and likeness of God. So yun, nadamay ang tao. Napahamak tayo. Ang ganda ng original design ni God sa atin. Enjoy ang Garden of Eden. But because of sin, nandito tayo ngayon, nagkakasakit, tayo po ay nagkakaroon ng problema, korap dito, korap doon, pagnanakaw dito, panloloko dito, pangwawalang hiya dito. Yan po ay bunga ng pagiging isang makasalanan po natin. At lahat ng kasalanan, kahit magturuan pa tayo, iba-iba man tayo ng mga kahinaan, pero lahat tayo ay makasalanan in the sight of God. Kaya lahat po tayo, nakakalungkot bang sabihin, pag hindi tayo naligtas, impyerno po talaga ang pupuntahan natin. Ito pa po ang pagkakadescribe ng Bible tungkol sa impyerno. Next verse, Isaiah 5:14. Alam nyo, sa dami ng napupuntang tao sa impyerno, therefore, hell hath enlarged herself. Aba, lumalaki siya. Kasi ang daming napupunta. Just imagine, araw-araw may namamatay. And sad to say, majority ng namamatay sa mundong ito, sa impyerno. That's why the Bible is very clear. Hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure. Sa dami ng napupunta dyan, sa dami ng napapahamak dyan. Kaya ngayon, isipin ninyo, meron kayong kapitbahay, meron kayong mga kaibigan, tinatawag nyong best friend. Pero ang tanong, nabahagi nyo ba ang ebanghelyo sa kanila? Dahil pag hindi po, nag-aantay ang lugar na yan sa mga taong hindi sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito pa, next verse, Proverbs 27:20. Hell and destruction are never full. Nako, dahil lumalaki siya, hindi siya napupuno. Aba, talagang tanggap lang ng tanggap. Nakakalungkot po. Just imagine, ang daming napapahamak dyan. Bawat minuto, bawat oras, ang daming napupunta sa lugar po na yan. Hindi siya napupuno at lumalaki pa siya. At nakakalungkot, sapagkat walang ni isa sa atin ang walang kakilalang unsaved. Lahat tayo may kakilalang unsaved. At yan po ang kanilang pupuntahan pag hindi sila naligtas. Number 2, the direction of hell. The wicked shall be turned into hell. Kung titignan natin, ano bang direksyon yan? Nasaan ba yan? Tignan natin sa Bible, binigyan tayo ng konting idea. Saan po ang papunta nito? Pero hindi ko kayo ini-encourage na magpunta dyan. Okay? Kaya nga mahalaga hindi tayo mapunta kasi by default talagang dyan na papunta ang tao. Kailangan nating ma-save para hindi tayo mapahamak. In the Bible, especially in the original language, may mga iba-ibang ginamit na salita for hell. Kagaya ng salitang Hades.
ginamit yung salitang Sheol, ginamit yung word na Tartarus, ginamit po yung word na Gehenna. Explore natin ng konti. Konting pagkakaiba pero pare-parehas pa ring impyerno yan. Lahat yan maiinit, lahat yan ay hindi magandang lugar. Tingnan natin, una po, let's look at Proverbs chapter 15 verse 24. Tingnan niyo po ang nakalagay sa Bible. The way of life is above to the wise that he may depart from, anong sabi rito? From hell, beneath. Napansin nyo? Beneath, nasa ilalim. At ang ginamit na Hebreyong salita, since yan ay Old Testament, yan po ay Sheol, impyerno po yan na napupuntahan ng mga taong namamatay sa ngayon pag hindi sila na-save. So ang sabi diyan, nasa ilalim daw yan. Hindi nakakapagtaka na even ang mga scientifico, sinasabi nila, ang ilalim ng ating planeta, ang ilalim nito pag hinukay, ay mainit talaga. So it reconciles yung sinasabi po ng Bible. Another verse found in Isaiah 14 verse 9. Ito na naman, sinabi na naman ng Bible, hell, Sheol, yung Hebrew, from beneath. Inulit na naman. So talagang makikita natin yung sinasabi na itong Sheol na klase ng impyerno, nasa ilalim ito, mga kapatid. Kaya nga, in the Old Testament, isang familiar account na merong mga nagrebelde kay Moses na hindi na sila kailangan makaranas ng physical death dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dumiretso sila dito sa Sheol na ito. Tingnan natin ito, Numbers chapter 16. Ito yung tropa nila Korah na nagrebelde sila kay Moses. Of course, sa kanilang pagre-rebelde kay Moses, ang talagang totoong kinakalaban nila ay walang iba kundi si God. Kasi si Moses naman, ang ginagawa niya, kung ano sinabi sa kanya ni God, yun ang pinapatupad niya. Etong tropa nila Korah, matitigas ang ulo, hinahamon po ang authority ni Moses na galing kay God. Tingnan niyo po nakalagay sa Bible. Inutos ni God, sige maghiwalay. Lahat ng kakampi kay Korah, doon sumama kayo kay Korah. Lahat ng kakampi sa Diyos, dito kayo kay Moses. And the earth opened her mouth and swallowed them up and their houses and all the men that are appertain into Korah and all their goods. Anong sabi diyan? They and all that appertain to them went down alive into the pit. At yung pit, ang ginamit na Hebrew word diyan is Sheol. So lahat ng mga nagrebelte na to, sila Korah, buhay sila, hindi na sila nilibing, hindi na sila pinaglamayan, diretso sila doon sa ilalim. Diretso sila doon sa impyerno na klase na Sheol na tinatawag in the Hebrew language. Next po, tingnan natin sa Psalm 16. Sa Psalm 16, verse 10, sabi po dito, for thou wilt not leave my soul in hell. Ginamit po diyang na Hebrew word is Sheol. Ngayon, pagdating sa New Testament, ginamit ulit itong verse na ito. At tandaan niyo po, ang New Testament, Greek na po yung ginamit na language, hindi na siya Hebreo. Tingnan po natin, in Acts chapter 2 verse 27, ginamit po ni Pedro itong verse na to, Psalm 16 verse 10, pero ang ginamit niya na po, since yan po ay Griegong salita na, because thou wilt not leave my soul in hell. Ang Hebrew word po, ang Greek word is Hades. Sa ibang mga versions ng Bible, hindi nila nilalagay yung hell, nilalagay nila Hades lang. Ang problema sa mga ganong translation, ano yung Hades? Pero sa atin, diretsa talagang sinulat ng mga translators ng King James, ito ay impyerno. Wala nang paligoy-ligoy pa. Impyerno ang Sheol, ito po yung Hades. Kung matatandaan nyo po sa Luke chapter 16, itong account na kung saan merong dalawang namatay. Namatay po si Lazarus na isang mananampalataya at ang isang mayaman na hindi mananampalataya, pareho po silang namatay. Nung sila'y namatay, hindi na po sila naglakad 40 days, by the way. Nung sila'y namatay, hindi na po sila na-reincarnate. Nung sila'y namatay, diretso ho sila. Kaya yung mga nagsasabing paramdam, lokohan ng dyablo yan. Huwag kayong magpapauto sa dyablo. Pag namatay ang isang tao, based from the Bible, diretso po siya kung saan siya. Pag siya'y hindi mananampalataya, ang nakakalungkot, diretso siya sa hell. Sabi ng Bible, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Na pinapaniwala ang paradise. The rich man also died and was buried. Tapos nung siya po'y, nung nagising na ang kanyang kaluluwa,
And in hell, Hades. Kaya dito masasabi natin na pag ang tao ngayon na unbeliever, hindi siya nanampalataya kay Christ bilang kanyang tagapagligtas, pag siya'y namatay, ang katawan niya nandito. Ililibing, maaaring kay-cremate, nandito yung katawan niya. Pero yung kanyang soul, nandoon po sa Sheol or sa Hades na nakakaramdam po ng init sa ilalim, mga kapatid. Alam nyo, nung bata pa lang ako, merong kumalat na balita. Hindi ko alam, hanggang ngayon actually ina-explore ko to. Hindi malaman kung totoo ba ito, urban legend. Actually, natanong ko rin to kay Dr. Stringer. Mismo si Dr. Stringer, ang medyo, ang ano sa kanya, sabi niya, itong taong ito, nawala raw ito bigla. Hindi na malaman kung nasaan. Tingnan po natin itong news na ito. Maaring yung mga new generation, hindi nyo na alam to. Merong kumalat na balita noon na merong daw naghukay, yung malalim na hukay doon sa Siberia, at pinakinggan nila yung sound sa ilalim. Okay? Sa sobrang lalim ng hukay na naglagay sila ng specialized na microphone doon sa baba. At ang kanilang intention is pakinggan anong meron doon sa ilalim. At ang naging gulat nila, sa kanilang napakinggan, parang mga milyon-milyon na mga boses ng tao na nagsisigawan. Hindi ko alam kung gaano katotoo itong kwento na ito. Pero alam nyo, ang reality is, may impyerno talaga. Whether yung story na yan ay totoo o hindi, ang realidad na tinuturo ng Bible, meron talagang impyerno. Pero kung iisipin nyo, di ba, kung talagang totoong nangyari ito, ganun po nakakatakot. Puro sigawan, puro hiyawan. In fact, kahit nga sa mga social media, mapapakinggan nyo yung audio, hindi na natin sinama dito kasi minsan may mga bata eh. Kung pakinggan nyo, na-record yung pinaka-audio, hindi ko rin alam kung gaano katotoo. Pero meron talaga silang na-record na talagang mga naghihiyawan, mga nagsisigawan. At kung imagine niyo kung ano nangyayari ngayon sa impyerno, ganun talaga. Merong mga nasasaktan. At ganyan na ganyan ang naging experience nitong mayamang lalaki na napunta sa impyerno. Ngayon, meron pang sinasabing another Greek word pagdating sa hell. Matthew chapter 10 verse 28. Anong sabi naman dito? And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Minsan natatakot tayo pag nabalitaan natin ISIS, nabalitaan natin yung mga adik na pumapatay, nakakatakot. Pero sabi ng Bible, meron pang mas nakakatakot. Fear not them which kill the body but are not able to kill the soul, but rather fear Him. Fear Him which is able to destroy, take note yung ginamit, both soul and body in hell. Ang binabanggit na hell dito, di ba? Nabanggit ko kanina, pag namatay ngayon ang unbeliever, ang soul niya pumupunta sa hell, hindi pa yung body niya. Pero yung sinasabi rito, both soul and body, saan daw po? In hell. So itong hell na ito, hindi pa ito ngayon. Meron pang future na both body and soul ay mapapahamak po sa lugar na yan. Mga kapatid, tingnan natin. Sa Mark chapter 9, in Mark chapter 9, makikita natin verse 43 to 44, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell. Gehenna. Napansin niyo yan? No? Sabi diyan, mas maganda pa daw na maputol na lang ang kamay mo kaysa naman dalawang kamay mo, pero mapupunta ka naman sa impyerno. Pero ang pinag-uusapan diyan, merong tinutukoy na hell sa Bible na pati katawan kasama. Next. At ito pa, where there worm, diet not, hindi nagda-diet yung worm. Matindi. So, ibig sabihin, yung worm diyan, it has something to do with the body. So, meron pang mas malupit, merong mas matindi na impyernong pagdadalhan ng mga unsaved at kasama na po ang kanilang katawan. Alam nyo sa Bible kasi, merong resurrection for the saved at merong resurrection for the unsaved. Pagkatapos po ng millennium, magkakaroon ng literal reign si Christ in earth. Pagkatapos po niyan, magkakaroon ng tinatawag na Great White Throne Judgment.
Ang Great White Throne Judgment is judgment for the unsaved. At bago po mangyari yan, i-resurrect muna lahat ng mga unsaved. Magkakaroon ulit sila ng katawan. Ang problema, dahil may katawan na sila, magkasama na yung soul nila, yun na po yung pinaka-final hatol sa kanila. Ibibigay na po yung hatol. Parang nangyayari din po sa atin dito, di ba? Pag nililitis pa yung kaso mo, city jail ka lang muna, pero pag nahatulan ka na, doon ka na sa Muntinlupa. So ganun din po. Nag-aantay pa doon sa pinaka-final judgment, sa judgment seat of Christ, sa Great White Throne Judgment, at pag ibinigay na po yung hatol doon sa lahat ng mga hindi mananampalataya, etong mga unsaved na merong katawan, ilalagay po sila sa isang klase ng impyerno na mas masakit kaysa sa nararanasan nila sa ngayon. Kaya nga mapapansin niyo sa Revelation chapter 20 verse 2014. And death, pag sinabi nating death, ito yung mga unsaved, ito yung mga separated, walang relationship with Christ. And death and hell, yung ginamit diyan, Hades. Kanina yung Sheol. Were cast, so isipin nyo yung Hades na klase ng impyerno, ikakast ito into the lake of fire. So iba pa yung lake of fire. So may paniniwala, again, may mga pagkakaiba ang mga paniniwala ng mga ilang Bible teacher scholars, pero may mga naniniwala din na ang lake of fire at ang Gehenna ay isang lugar lang. Na ito yung magiging final destination ng mga unsaved. Nandoon na yung katawan, may katawan na sila. At ramdam na ramdam nila yung sakit, yung hirap, pagdating po sa impyerno po na yan. Ang isang klase pa ng impyerno na tinutukoy ng Bible, ito naman ay makikita natin sa 2 Peter 2:4. Unique po itong word na to sapagkat dito lang natin ito matatagpuan. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4, "For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell." Ito po yung Tartarus na klase ng impyerno. Ito yung impyerno na kung saan nandun po inilagay itong mga ilang fallen angels na to na mayroong mabigat na violation in the sight of God. Well, sabi ko nga isang beses lang ito binanggit sa Bible, dyan lang po sa 2 Peter 2:4 yung word na Tartarus. Pero pagdating sa mga Greeks, meron silang paniniwala, hindi ko alam kung totoo ito kasi nga hindi naman ito Bible, pero doon po doon sa Homer, o according kay Homer, ito yung paniniwala nila kung nasaan itong Tartarus na ito. Ang Tartarus na po, ayon sa kanilang paniniwala, as far below Hades, ang comparison ito, as the earth is below heaven. Kung itong earth, ito yung heaven, ito yung earth, ganun yung comparison, kung ito yung Hades, ito naman yung Tartarus, nasa ilalim pa. Kasi nga ito yung kulungan ng ilang fallen angels. Kaya huwag tayong masyadong magpapaniwala sa mga palabas na ang mga demonyo parang tuwang-tuwa sila sa impyerno. Di ba? Nung panahon ko, yung medyo sikat dyan, si Romy Diaz, yung palabas na Bagwis, tuwang-tuwa siya doon sa impyerno. Hindi po, ang impyerno ay hindi nila kasiyahan, kaparusahan din nila yan. Pinaparusahan din sila doon. At meron pang paniniwala, ang ilang mga ilang commentators, na kung babalikan natin yung Luke chapter 16, meron pong binabanggit po doon in verse 26, di ba merong lugar na yung hell at saka yung Abraham's bosom? So sinasabi po rito na sinasabi po nung mayamang lalaki doon kay Abraham, abutan mo naman ako, sabi mo kay Lazarus, abutan ako ng tubig, uhaw na ako dito. Sabi niya, hindi po pwede. Kasi sabi, merong great gulf fix, merong bangin sa pagitan ng dalawang lugar. At may mga paniniwala na maaring sa bangin po na yan, yung kailaliman po niyan, maaring nandoon po yung lugar ng Tartarus. So ano man yan, pare-parehong impyerno yan, at pare-parehong mapapahamak dyan ang mga wicked. Let's go to number 3, the description of hell. Paano dinescribe ng Bible itong lugar na ito? Una po, ang impyerno is a place of everlasting fire. Isang lugar na hindi nawawalan ng apoy. Sabi po ng Matthew 25 verse 41, "Then shall he say also unto them on the left, Depart from me, ye cursed." Ano sabi diyan? "Into everlasting fire." Merong everlasting fire. Hindi talaga siya biro, mga kapatid. Kasi hindi nawawalan ng apoy.
Ang matindi pa, sabi pa ng Mark 9:43, sabi doon, sa baba na lang, bandang baba, sabi, hell into the fire that never shall be quenched. Hindi nawawala ng apoy. Sabi pa ng Jude, verse 7. Ang Jude, verse 7, makikita natin dito, yung sa Sodom and Gomorrah. Alam natin, napakasama ng mga tao sa Sodom and Gomorrah. And the cities about them, in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, after set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Pastor, di ba sa Sodom and Gomorrah, hindi naman naging eternal yung fire? Nung binuhos ni God doon yung fire and brimstone, nawala din naman later on. Ang tinutukoy dyan, hindi po yung fire and brimstone sa Sodom and Gomorrah. Ang sinasabi ng talata, yung mga taga Sodom and Gomorrah, yes, napuksa sila sa pamamagitan ng apoy. Pero nung namatay sila, ayun, hindi natapos yung apoy kasi diretso sila sa impyerno. Eternal fire. Ang mabigat pa po sa impyerno, a place of everlasting punishment. Walang katapusan. Alam nyo, may mga mapapakinggan kayong mga teachings na ang impyerno ay may katapusan. May mga nagtuturo ng total annihilation. Na pagdating daw sa impyerno, may maaring certain days lang, certain years, pagkatapos annihilate na. Totally parang bula na mawawala. Alam nyo, okay sana kung ganun yung sinasabi ng Bible eh. Kailan hindi nang sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, in Matthew 25 verse 46, and they shall go away into everlasting punishment. Ang mga mapupunta sa impyerno, makakaranas ng everlasting punishment. Ibig sabihin, ang kapahamakan sa impyerno, hindi pansamantala, kundi everlasting. Another verse found in Revelation 14. Anong sinasabi rito? Hindi na natin babasahin, pero yung mga nakabold, bibigyan ko po ng pansin. Sabi diyan, he shall be tormented with fire and brimstone. Grabe, may torment, pahirap talaga. Pagdating ng verse number 11, the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night. Buti sana kung sa impyerno merong, break muna tayo, 30 minutes, wala mo ng fire. No. Ang sabi ng Bible, pahihirapan ang mga mapupunta doon, day and night. Walang rest, walang day off. Kung sa tingin mo sa trabaho, pressure na pressure ka na. Walang bakasyon. Minsan, nagpupunta ka pa ng ibang lugar, dala mo laptop mo, trabaho pa rin. Hindi pa yan impyerno. Pagdating sa impyerno, wala na. Day and night, forever, pahirapan ng tao. Letter C. Ang impyerno, dahil nga mainit, sa place of thirst. Umaalala po natin yung lalaki doon sa Luke 16, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Alam niyo, pagdating sa impyerno, may pakiramdaman tao. Kahit kaluluwa lang, may pakiramdam sila. For I am tormented in this flame. Init na siya. Uhaw na siya. Alam, walang tubig. Walang soft drinks. Walang C2. Napakahirap ng tinuturo ng Bible tungkol sa impyerno. Ang matindi pa sa impyerno, letter D, a place of memory and remorse. Yung mga nasa impyerno, naaalala nila yung mga nangyayari sa lupa o yung nangyari sa lupa nung buhay pa sila. Anong sabi po dito? And he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Nire-request niya, sabi niya, Lord, ipadala mo dun si Lazarus, ibalik mo siya. For I have 5, naalala niya, meron siyang 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Nananalangin siya, nakikiusap siya, Abraham, padala mo naman yan si Lazarus. Alam nyo, kung meron man lugar na grabe yung burden ng mga tao sa kaluluwa, nasa impyerno. Yung mga nasa impyerno ngayon, yung mga naghihiyawan doon, yung mga hirap na hirap, sila pa yung nagkakaroon ng burden, Lord. Sana po may magturo doon sa mga kamag-anak namin. Ang dami kong kamag-anak, ang dami kong kaibigan. Lahat sila mapupunta dito pag hindi sila masave.
Mga kapatid, sana yung damdamin nila, ganun din ang maging damdamin natin. Kasi tayo may pag-asa pa yung mga nandito. Pero yung mga nasa impyerno, sorry, wala nang pag-asa. Kaya nga ang kaligtasan nandito sa lupa, wala na sa impyerno. Kahit na may mga relihiyon, may mga tradisyon na pinagdadasal ang patay, pinagdadasal nila yung patay, sayang lang ang pera doon. Dahil pag ang tao napunta ng impyerno, kahit bilyon pa ang gastusin mo sa padasal sa patay, wala nang pupuntahan yan. Yayaman lang ang isang relihiyon. Pero yung taong nasa impyerno, sorry, sila pa ngayon naghahanap ng padasal. Ang problema, pag nasa impyerno ka na, hindi na pakikinggan yung dasal mo. Kahit dasal ka ng dasal doon, hindi ka na pakikinggan because impyerno is a place of separation. Hindi ka na pakikialaman ng Diyos doon. Nung nasa lupa ka, binibigyan ka ng chance. Kaya nga sabi rito in verse 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets. Anong tinutukoy niyan? They have the scriptures. Kasi yan, si Moses at ang mga propeta, sila ang sumulat ng Old Testament. Wala pa po kasi New Testament at the time. Let them hear them. Sabi po nito, and he said, sabi nung mayaman, nay, Father Abraham. But if one went into them from the dead, they will repent. Anong sabi po ni Abraham? And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rose from the dead. By the way, ang talatang yan na nagsasabi sa atin, hindi na sila bumabalik. Siguro kung pwede lang sanang makabalik sila para bigyan tayo ng warning o bigyan ng warning yung mga unsaved na mga kamag-anak, kaya lang hindi na ho. The Bible is very clear, pag namatay, patay na. Hindi na babalik ang kaluluwa. Talagang mabigat itong lugar na ito. Letter E, a place of frustration and anger. Because sabi ng Bible, yung place na yan, and shall cast them into the furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. Maaring isa doon sa mga nangyayari doon sa hell. May mga na-frustrate. Pambira, meron akong kaopisina. Kristiyano, hindi man lang ako sinira ng gospel. Meron akong kapitbahay. Mananampalataya siya. Araw-araw o linggo-linggo nakikita ko siya nagbibigay ng Bible ni tracts. Hindi ako binigyan. Mga kapatid, sising-sisi itong mga taong ito. At hindi lang yan, letter F. Ang impyerno is a place of separation. Unang-una, pag ang isang tao hindi mananampalataya, separated na siya kay God. Hanggang kailan, Pastor? Forever. Ang mabigat pa rito, tingnan natin. Sabi kasi ng Bible sa John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Ano makikita nila? But the wrath of God abideth on him. Isa po sa nakakalungkot na realidad, pag meron tayong mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya at magnamatay yan na po yung huling pagkikita natin. Hindi na natin sila makikita. Minsan magkakaroon pa tayo ng kwento, uy, balang araw makikita pa na. Hindi na po, biblically speaking. Ang makikita mo lang, yung mga mananampalataya. Pero yung mga hindi na mananampalataya, pag namatay po yan, sorry, hanggang dyan na lang kayo. Hindi na kayo magtatagpo, hindi na kayo magkikita. Kaya nga kung nais mong makasama yung mga yan, kung nais mo silang makasama sa reunion, heavenly, eternal reunion, share the gospel. Dahil pag hindi yan naligtas, sorry, wala na. Kahit magpadasal ka pa, tumawag ka pa kung kani-kanino, wala na po yan. Ang kaligtasan dito lang sa lupa. Panghuli po at huli na, the deliverance from hell. Mga kaibigan at mga kapatid, the Bible is very clear in Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, itong blessing. But the gift of God is eternal life. Kung merong everlasting punishment, meron ding eternal life. At sa kanino ito matatagpuan? Through Jesus Christ, our Lord. Sabi pa ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ano sabi? That whosoever, kahit sino, bata, matanda, Pilipino, Amerikano, Koreano, anuman ang lahi, kahit sino po manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang pangako ng Bible, shall not perish, hindi na mapapahamak sa impyerno, but have everlasting life. Alam nyo, dahil sa tindi ng impyerno, grabe din po ang tinding sacrifice na ginawa ng ating Creator. Because in 1 Timothy chapter 3 verse 16, the Lord Jesus Christ, the only begotten Son,
God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Hindi niya pinadala si Gabriel para mamatay sa kasalanan. Hindi si Michael at kung sino-sino pang mga angels. Ang pinadala is the only begotten Son of God, the King of Kings, Lord of Lords of heaven. Nagkatawang tao siya. Nakisama siya sa mga nakakadiring makasalanan na kagaya natin para magkaroon tayo ng chance na maligtas. Kaya nga sabi po ng isa pang verse in Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, anong ginawa ni Christ? Endured the cross! He endured the cross, despising the shame. Kahiya siya doon, nakahubad siya, wasak-wasak ang kanyang mga balat, halos hindi na siya makilala. He despised the shame. Bakit? Mahal niya ang sangkatauhan. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, in the book of Isaiah chapter 53, verse 6, all we like sheep have gone astray. Tayo pong mga makasalanan, ligaw tayo. Wala tayong maayos na direksyon. Paimpyerno tayong lahat kung hindi dahil kay Christ. Anong sabi rito? We have turned everyone of his own way, and the Lord hath laid on Him, ang God the Father, inilagay niya ang lahat ng kasalanan natin. The iniquity of us all, inilagay doon kay Christ. Kaya doon sa cross ng Kalbaryo, ang bigat-bigat ng dala ni Jesus Christ. Dahil lahat ng kasalanan natin, lahat ay ibinigay sa Kanya. Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. And by the way, sabi po ng 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to sin for us, who knew no sin. Wala siyang kasalanan. Ni katiting, walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo. Pero dinala niya ito. Bakit? That we might be made the righteousness of God in Him. Kasi pag hindi tayo magiging righteous, hindi tayo makakapasok sa heaven. Pero salamat, binayaran ni Christ ang ating mga kasalanan. At ang sino mang manampalataya sa Kanya, ay madadala, ma-impute sa Kanya yung righteousness na ito ni Jesus Christ, ay makakapasok sa kalangitan. Sabi pa ng Hebrews 2:9, but we see Jesus, anong ginawa ni Christ? Hindi siya angel who was made little lower. Binaba niya pa, mas mababa pa sa mga angels for the suffering of death. Dahil napakabigat ng violation natin. Crowned with glory and honor, and He, by the grace of God, should taste death for every man. Salamat. Hindi sinabing for every Filipinos, for every Americans, for every Israelites. No, for every man. Kaya pag Pebrero, ang iniisip ng tao, Valentine's Day, Love Day, Heart Day. Hindi po. Next slide. The greatest symbol of love is not the heart, but the cross. Why? Sabi diyan, the heart stops beating, but the man on the cross never stops loving. Yung namatay sa krus ng Kalbaryo, yun ang the best example ng pag-ibig. Sino ba tayo para bayaran niya ang ating mga kasalanan? Kaya nga sabi ng 1 Timothy 4:10, For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who, ano sabi nito? Si Jesus Christ is the Savior of all men. Salamat, Pilipino, Amerikano, ano man ang kulay ng iyong balat, bata, matanda, isa lang ang Savior ng men, that is the Lord Jesus Christ. Pero kanino nagiging epektibo ang salvation na ito? Especially of those that believe. Yes, namatay si Jesus Christ sa krus. Binayaran niya na ang ating mga kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Pero pag hindi mo pinagkatiwalaan, pag hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, hindi ka rin maliligtas. It's a covenant. It's a party. Kumbaga, si God, sa kabilang party, ikaw naman, sa kontrata, kailangan pumirma ka din. Hanggat hindi mo pinipirmahan yung kontrata na yan, hindi magiging effective sa'yo yung benepisyo ng mga taong naligtas. Kaya kailangan mong manampalataya. Pagkatiwalaan ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng
ng Romans 10:9 to 13. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God did raise him from the dead, thou shalt be saved. Yan lang po ang tanging paraan para hindi tayo mapunta ng impyerno. Ang isang tao hindi mapunta ng impyerno, kailangan niyang magtiwala sa Panginoong Jesucristo from the heart. Hindi reliyon, hindi mabuting gawa, hindi yung mga ritual. Wala yan lahat. Erase yan, ekis yan. Kailangan manampalataya. And I like this word, for whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved? No. Shall be saved. Sigurado. Basta kay Kristo. Sigurado po. Pero merong choice. Bibigyan natin ng pansin. 3:36 nandyan. He that believeth on the Son hath everlasting life. Wala nang impyerno. Hindi na mapapahamak. Pero ano sabi dyan? And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth, mananatili. Ibig sabihin, impyerno pa din pag hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ. Tandaan niyo po, death is not the end for anybody. We all live on in eternity, either a miserable hell or a glorious heaven. Life is short. Choose Jesus. Press mo, ano mga Von? Life is short. Maiksi lang ang buhay. Tandaan niyo po itong pinag-uusapan natin. Ang banal na kasulatan, tinuturo po yan. At isa po sa katangian ng Diyos ng banal na kasulatan na author ng Bible, it is impossible for Him to lie. Totoo po yan. Hindi tayo nananakot, hindi ko kayo tinatakot. Yan ang tinuturo ng Bible. Okay nga lang sana kung joke lang ito. Okay lang sana kung ito ay pananakot lang, hindi. This is the reality. Tinuro ito ng Bible. Kaya sa oras na ito, pag hindi ka pa tiyak sa iyong kaligtasan, may pagdududa ka, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Magtiwala ka, maiksi lang ang buhay. Pwede tayong mamatay mamaya, pwede tayong mamatay bukas, next year. Pero ang pinakamahalaga dito, bago ka mawala sa mundong ito, tiyakin mo na pinagkatiwalaan mo, nanampalataya ka, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Pero marami rito masasabing, Pastor, ligtas na ako. Okay, next slide. Your silence about sharing salvation will result many people perishing in hell. Okay, ligtas ka na. Pero, sinabi mo ba? Binahagi mo ba? Walang ibang gagamitin ng Diyos to share the gospel, ikaw at ako na mga mananampalataya. Yes, na-excite tayo pag namatay tayo, sure tayo sa heaven tayo. Pero tandaan niyo po, bago tayo magsaya, isipin din natin, may mga napapahamak araw-araw. Kailangan natin i-share. Hindi man tayo Diyos para kontrolin ang kanilang free will, pero at least ginawa natin ang ating misyon. We share the gospel. Hindi tayo nawalan ng pag-asa kasi ang isang tao, hanggat hindi namamatay, may pag-asa at may pag-asa na makakilala, maligtas, magtiwala sa Panginoon. Huwag lang tayong titigil na ipanalangin ang atin pong mga kamag-anak. Huwag lang tayong titigil na ipanalangin ang atin mismong sarili na magkaroon tayo ng lakas ng loob, magpagamit tayo sa Panginoon para ibahagi ang kanyang salita. Tayo po yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, itong lesson namin, maaring hindi na ito bago sa marami sa amin. Narinig na namin ito, maaring ilang beses na. Pero Lord, kailangan ulit-ulitin. Kailangan gisingin kami. Kailangan paalalahanan na kami bilang mananampalataya. Yes, Lord, the Bible is very clear. For by grace are you saved through faith. Kami po'y naligtas na bilang mga mananampalataya, yung mga nagtiwala sa Panginoong Hesus. Pero ang tanong, anong ginagawa namin? Ginagawa ba namin ang aming misyon to share the Word of God? Mas maraming tao na connected sa buhay namin ng hindi ligtas at ang nakakalungkot na bahagi rito, pag namatay sila, siguradong sa impyerno dahil yan ang clear presentation ng Word of God. Panginoon, gisingin niyo po kami. Hamunin niyo po kami.
Huwag kaming papayag sa mundong ito na mawala kami, na mapunta kami sa langit, na hindi man lang kami nakapagbahagi, hindi man lang namin na-share ang iyong mga salita. Hindi man lang kami nagkaroon ng part sa mga ministries kagaya ng gospel sower na nagbabahagi ng ebanghelyo. Lord, I pray na itong year na to, o simula ngayong February, magkaroon kami ng init, ng paalala sa amin na ang impyerno ay totoo, pero si Jesus Christ ay totoo din. At sino man ang manampalataya kay Christ ay may buhay na walang hanggan. Siya lang po ang paraan. Siya lang po ang nag-iisang daan patungo sa langit. Wala nang iba. Hindi reliyon. Hindi kung ano ng mga mabubuting gawa. Tanging si Jesus Christ lang. Kaya kung meron pong nakikinig ngayon, kaibigan, kung sakaling, tanungin kita ngayon, kung sakaling magbawian ka ng buhay, alam mo ba kung saan tutungo ang kaluluwa mo? Ay, hindi ko alam, Pastor. Saka na natin pag-usapan. Hindi, kaibigan. Ngayon na natin pag-usapan yan kasi hindi ko mo alam. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Pero alam mo, bago ka mawala sa mundong ito, ang tiyakin mo, yung kaligtasan. At ang kaligtasan, hindi natin matatagpuan sa isang reliyon na kagaya ng Faith Baptist Church. Pero merong pangalan na itinaas, itinuro ang Bible para maligtas ka. Yan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Bible, bagamat tayo'y makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan sa impyerno. Pero merong isang solusyon, merong isang paraan para maligtas ka. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, sino man ang manampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ngayon na tanggapin mo ang Panginoong Hesus bago mauli ang lahat. Bago ka matulad dun sa mayamang lalaki sa Bible na napahamak sa impyerno, hindi na siya nakaalis. Pero pwede kang hindi mapunta na sa impyerno. Magtiwala ka lang. Sampalatayanan mo lang ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Lumapit tayo ngayon sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, kung iyong ipapayag sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tumawag tayo sa Panginoon ngayon. Kausapin mo siya. Pwede kitang gabayan sa isang panalangin. Sumunod ka sa panalangin na to. Huwag kang mahiya. Sumunod ka sa panalangin na ito. Ang kausap mo ang Diyos. At ang puso mo ay nakikita niya. Ito na yung panalangin. Sumunod ka kung nais mong maligtas. Hindi kita tinatakot, pero pwedeng mamaya wala ka na. Pwedeng bukas patay ka na. Ngayon tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Sumunod ka sa panalangin na babanggitin at isa puso mo to habang ikay nananalangin. Panginoong Diyos, isa po ako makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat, Panginoong Hesukristo. Namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Kaya nagtitiwala ako sa iyo dahil ikaw ay buhay at ikaw ang tunay na tagapagligtas. Kaya Panginoong Hesus, gaya ng sinabi ng John 3:16, nagtitiwala ako sa iyo, nananampalataya ako sa iyo na ikaw lang ang makakapagpatawad ng aking mga kasalanan. Ikaw lang ang magdadala ng aking kaluluwa sa kalangitan. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.